Bryce, naaalala mo ba yung messages na ito? Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala pong nakalagay na numero, Your Honor. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naaalala mo yung message na yan? Ako hindi po. Kasi may Ngayon ko nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Siguro kahit isa lang mag-show tayo itong tinanong ni Chairman Redon sa kanya kung banggitin niya itong sinasabi niyang proyekto. You have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. Kay Sally Santos. Miss Sally Santos, nung last hearing, napapansin ko sa'yo, masyado kang free-flowing magsalita. Sinasabi mo lahat, normal na normal, natural na natural. Ngayon, napansin ko parang may apprehension ka na, parang takot ka. Meron bang nananakot sa'yo? Meron ba ka bang kinatakutan? Before you answer, I'd like to clarify, no? May kasama kang lawyer, right? Yes po, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Tanungin ko lang ito si Ms. Santos. Kung meron ba siyang kinatakutan, may nananakot ba sa kanya? Bakit biglang nagbago yung demeanor mo ngayon dito sa hearing? Yes, Your Honor. Kasi po sa bahay ko po, marami pong umiikot na mga sasakyan. Tapos ang tagal po, hindi po namin malaman kung sino po isakay kasi sobrang tinted po nung mga sasakyan. May suspect ka ba? May suspitsa ka ba in particular kung sino itong mga tao na tinatakutan mo? Para alam ng komite na ito, kung may mangyari sa'yo, alam namin kung sinong pwede, posibleng magiging person of interest kung may mangyari sa'yo. Ang pwede lang naman pong gumawa sa akin dito. Sila Engineer Bryce. Sila Engineer Bryce saka sila Engineer JP. Engineer Bryce, Mr. Chair, pwede mo tanong si Engineer Bryce kung meron ba siyang balak na masama para dito kay Santos? Wala po. Hindi ko po iniisip yun. So, babalikan kita. Ms. Santos, may sinabi kang dito sa iyong affidavit, paragraph 18. Ayon kay Engineer Bryce, sa lahat ng pagkakataon, kinukuha nila ang buong bayad sa isang proyekto ay sila na ang bahala magbigay sa kapitan, sa mayor, kay D.E. Henry at iba pang may SOP. Totoo ba to? Yes, Your Honor. Ito sabi ni Bryce. Yes, Your Honor. Balikan kita, Bryce. Nagbibigay ka sa mayor, sa kapitan? Hindi po, Your Honor. Wala po. Wala po akong kausap na politiko. Kasi last hearing, sinabi mo na yung pera na kinuha niya sa land bank, hinahatid niya sa iyo, iniiwan mo lang sa opisina mo at kinukuha na ni D. Alcantara. At hindi mo alam kung magkano yung pera na yun dahil hindi mo tinitingnan, hindi mo binibilang. Am I correct? Tama po, Your Honor. Nakabox po siya at mga nakasil po. Nakapak, nakasil. Opo. Ngayon, may sinabi ka bago kanina na yung hatian ng SOP ay 20%. Pakiulit nga for the record. Ano po yun? Yung sa kita po ng nung in-house construction po. Yun po yung sinasabi ko na 40% po kay DE, 20% po sa akin, 20% po kay Engineer Mendoza at dun sa isa po namin kasama. So, kinuha niya yung pera sa total amount ng cost of project na binayaran ng DPWH, kinuha ni Santos. Halimbawa, may isang project na 100 million. Yung 100 million, according to him, binabawasan niya ng 3% royalty para sa kanyang lisensya bago niya ibigay sa iyo. So what is 3% of 100 million? 3 million po. 3 million.
So 97, kabuoang 97 million, ibibigay niya sa'yo. Yung 97 million na yun ba yun ay, this is only an example ha, yung 97 million na binigay niya, yan ba yun yung 20% mapupunta kay, sabi mo, DA? 20%? Pakiulit nga yung distribution. Kung magkano po yung magiging pera na na kinita, for example nga po kung nabigyan po ng 90 million o sabihin na po natin 100 million para madali po. Okay. Yung 40 million po doon na kay D.E. Henry Alcantara, 20 million po sa akin, 20 million din po kay Engineer Mendoza at 20 million din po doon sa isa naming kasama pa. So total of 100. Yes, Or 100 of the 90, binawasan na niya 3% eh. Binawasan na 3 million. So 97 million, yun ang hatian ninyo. 20%, 40% kay DA. Pakiulit. Opo. Pero ibabawas pa po dito yung mga gastos, yung mga obligasyon po sa proponent. Ayan po, alisin po muna yun. Magkano ang sa proponent? Depende po. Minsan po, meron pong 25%, minsan po 30%. Depende po kung sino po ang kausap ni Boss Henry. So ito mga proponent na ito, kilala mo ito? Meron po akong specific knowledge yun nga po dito kay Senator Joel at saka po kay Senator Estrada. Pero yung sa iba po, naka-blind lang po ko. Paano mo na nagkakaroon ka ng personal knowledge doon sa kanila? Anong Sinasabi po sa akin mismo ni boss. For example nga po, may ibang personal knowledge mo galing kay boss mo? Yes po. Sinasabi niya po sa So akin. yan ang personal knowledge mo, sinasabi niya. Yes po. For example po, sabi po ni boss, yung ibang mga senatorial funds daw po, si Yusek Robert Bernardo po ang kausap doon. Yusek Bernardo? Opo, Your Honor. General Alcantara, wala siyang alam sa mga pander, sa proponent. Ikaw daw ang may alam. I deny, Your Honor. Binanggit ko na po kanina na pag lumabas po sa GAA, nag-implement lang po kami. Ito mahirap dito, Mr. Chair, dahil pareho na itong cited in contempt. Hindi ko na ito pwede papakontempt ulit dahil nakakontempt na itong dalawa na ito. So, yung meaning to say, yung sinasabi mo na hatian after na yon sa pander, yung proponent, Opo. binawasan na ninyo. Opo. Ang problema, kayong dalawa nagtutulakan. Bakit ang alam mo lang yung dalawang senador na binanggit, tapos yung iba, hindi mo maalala dahil napakaraming project hinawakan ninyo. Sobra-sobra, ang dami. Billion-billion yung dyan sa District Engineering Office ninyo. Tapos out of those billions na pera, dalawa lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko po, mayroon pa pong iba kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po Paano mo nalaman na mayroong iba? True sa mga text message. Wala po kasi akong hawak na Text cellphone. message nino? Anong staff po ni Boss Henry tsaka po si Boss Henry. O bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng wala po akong hawak na ebidensya. Tapos, kay Senator Jinko at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya. Actually, ito nga po, dahil na rin po sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi ng boss mo, wala kayong Senator, alam. Wala kayong alam pagdating. Senator De La Rosa, Yes, sir. whether programmed or unprogrammed, no, yung nag-enumerate ka may Opo. description ka. Yes po. Sige, point out mo ngayon kung saan sa GAA yun. No, not in your list. Sa GAA mismo. Para matulungan mo kami. Your Honor, hindi po siya sa GAA. Kung kanina, Walang Opo, ibang pagdadalan yung items kundi from GAA. Walang ibang pagkukunan dyan kung sa GAA. Whether programmed or unprogrammed, naka-indicate doon. Yan, binibigyan ka ng kopya ng GAA. Your Honor, yung kanina pong pinakita po ni
ni Senator Win Gatchalian na listahan ng unprogram po noong 2023. Eksakto po, yun po We yung will examine that. yes po, Okay. eksakto po, yun po yung mga binanggit namin project na listahan ng na 600 million po. Do you confirm this, Mr. Chair? Do you confirm this, Mr. Alcantara? Ikaw ang alam mo lang GAA. Tapos itong Deputy District Engineer mo, may alam na siya na program tsaka unprogram. Anong alam mo dito? Your Honor, sa tulad po sinabi ko, pag lumalabas po sa GAA, yun lang po ang pinabibid namin, Your Honor. I don't have any knowledge about the insertions and so on and so forth po. So hindi mo alam kung ito program or unprogram funds Yes, ang Your i-implement ninyo? Mr. Chair, With the permission Paano? of Senator De La Yes, sir. with the permission of Senator Batom, mabilis lang po, ano? Itong unprogrammed, lumobo ng katakot-takot. Alam natin yan. At noong 2021, nasa 176 billion. Noong 2022, naging 251. Pero kasama dyan yung COVID procurement ng vaccines. Kasama rin yan yung mga health workers incentives. Noong 2023, from 251, naging 807. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed na ang tanging nakasabi lamang, government infrastructure projects. Noong 2023, naging 807.16 billion. Walang listahan. Walang nakakaalam. Ang magic nasa DBM po. 2024, naging 731.45. Mr. Chair, can I ask Senator Aimee from the start? Yung sabi mo, from COVID time, magkano? Yes. Bago mag-COVID 2021, 176. 176. Oh, tapos nung 2022 nandiyan, no, yung 2022 naging 251. Kasama na diyan yung mga bakuna, yung incentive sa mga health workers. Nung 2023, bakit naging 807? Nagsagutan na kayong dalawa. Yun. One follow-up question is allowed. Sorry. Yun lang, idadagdag ko na baka yung mga hinahanap nating ghost project, wala nga sa listahan ng public works, ang DBM naman ang dapat managot. Yan nga, Back to Senator De La Rosa and you have 2 seconds. 2 seconds. Mr. Chair, yun lang sa akin na magkakaroon na naman tayo ng budget deliberation. I hope and pray na mabantayan natin itong unprogram dahil dito pala sa unprogram, dito pala ay ghost project na ito. Sa GAA pa lang, ghost project na. How much more pagdating sa implementation? So, yun lang sa akin, Mr. Chair. Senator Villanueva. Thank you. Recognized. Thank you, Mr. Chair. Before I start, may I also avail of Senator Jinggoy's request kanina to have some ample time, Mr. Chairman. With the permission of the other members, you have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'll go straight to the point. I will no longer deliver an opening remarks. Sabi ho nung Ecclesiastes chapter 3 verse 17, God will judge both righteous and wicked people because there's time for every matter and every deed. I thank our chair and our colleagues for this opportunity na makapagtanong. Una kong tanungin, nandito na po daw si Mr. JP Mendoza. Am I correct, Mr. Chairman? Yes, he is here. Yeah. Seated beside Bryce Hernandez. Hi, Engineer Mendoza. Nagbigay po kayo ng testimonya noong sa House of Representatives September 9 at under oath po kayo noon, no, sir? Pwedeng paki. Yes po, sir. You're under oath. So, alam niyo po yung mga pinagsasabi niyo doon and sabi niyo nga po, you're under oath and let me remind lang yung RA 11594, we passed it last 18 Congress para lang alam mo na ini-impose natin yung higher penalties dito for perjury, no, which is up to 12 years of imprisonment per count. Actually kanina si Bryce, nawala na si Bryce. Kanina pinapakinggan ko si Bryce, parang naka-4 na counts na ng perjury. So that's 48 years na. Anyway, gusto kong ipakita sa iyo to, JP, no, yung binanggit mo doon sa camera. Can you stop my... Ayan. Pwedeng pakibasa mo, JP, yung binanggit mo dito sa camera.
Verbatim yan, Mr. Chair. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng iyong, sensya na po, medyo malabo yung mata ko, ng inyong, yung mga binasa po ni Engineer Bryce na base ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung pwedeng picturean ko pa para Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga para sa summary po yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor leader. Isa siyang majority floor leader. Majority floor leader siya noon that time and member siya ng Commission on Appointment. Yan yung sinabi mo. Yes po. Mr. Chairman, may I ask Mr. JP Mendoza, kasi binanggit niyo po dyan na si Secretary Bonoan ay kinukumpirma ng Commission on Appointments. Yan po yung binanggit po ninyo, no? Sa Commission on Appointments. At ang date po na ito, would you say, tama po, yung sabi niyo, October 2023? Sir, check ko lang po yung eksaktong date dito sa... Binasa niyo po kanina yung transcript. October 4, 2023 po, to be exact po. Yes, November 22, 2022 nang ma-confirm si Secretary Bonoan. Sabi niyo din, Mr. Mendoza, are you aware? Kasi sabi niyo din po na miyembro si Senator Villanueva ng Commission on Appointments. Sabi niyo rin, October 2023. Tama po? Sir. Binasa niyo po yung transcript eh. Check ko lang. Ito po sa pagkaka-picture ko po, October 4, 2022, 10:31 p.m. po. Hindi kakasabi mo lang kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po dumating yung project po. I'm sorry. Magulo yata yun, Mr. Chair. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa House. Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Ito po Go ahead, kasi... sige, para maliwanag. Apo. Sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? May legislative immunity? Legislative immunity po. Of course, alam mo naman yung conditions, di ba? Apo. Nasabi sa Apo. kanina, may legislative immunity pero hindi rin totoo ang sinasabi. Baka pareho rin ang sasabihin mo. Ito po, para ma-explain ko po ng... Any objection? Hearing none, sige, granted. Ito po, sir. Ito pong time na to, nung papicturean po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit doon sa parang pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na
Actually, picture lang yung pinicture mo. There's nothing there that states that. Is this a new allegation that you're talking about? actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bunoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was parang, in October 2022. yes po, Okay. nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. Allow the resource person to finish the narration before Okay. we interject. Okay. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung project po lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na eto po, pakita ko po. Check natin. Paling pa-flash to. Kasi paputol na lang para hindi naman. Tama na lang, sir. Mr. Chairman. Not germane to my questions kasi, Mr. Yung Chairman. sinasabi mo, excuse me, Senator Joel. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? Pinapicturan po sa akin Sinong kausap ni Senator Joel? si D.E. Henry po. Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, Well, screenshot or photo taken from a screenshot, pareho lang Hindi yun. po photo, pinapicturan po niya sa akin yung cellphone niya. Yung cellphone. Kasi disappearing message po siya. Okay, sige. Nasaan yun? Ang binigay mo raw, list of projects, hindi Kumbaga, nung yung 600 million na kinonvert na lang po sa flood control, ito po, ito po yung nasan po. Now, how can you prove na si Senator Joel at saka si Engineer Alcantara yung nag-uusap doon yung nando sa thread? Nung nasa Congress po, tinanong din po siya sa House kung kinukumpirma po niya na nag-uusap sila. Kinonfirm naman po ni DE. Are you confirming? I confirm, nung last time po sa Congress, ang kinonfirm ko lang po na si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, mga school building po ay multipurpose building, baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapapollow up niya lang po sa akin. Pero there is no such thing as flood control, Your Honor. Yun po ang bilanggit ko sa Congress po. Ayan, Senator Joel, please continue. Thank you. Be thou as it may, Mr. Chairman, JP 2022-2023, hindi po ako miyembro ng Commission on Appointments. Hindi po ako miyembro. Pwede kong tanungin si Mr. Alcantara. Mr. Alcantara, same question that I asked Secretary Bonoan
Regional Director Tolentino, was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Balikan kita, JP, no? Hindi ako CA member. Kinonfirm na si Secretary Bonoan dun sa sinabi nyo. Doon sa mga binanggit mo doon sa plenaryo, doon sa Kamara. Gusto ko lang malaman, meron bang nag-utos sa'yo, sabi sa'yo na banggitin ang pangalan ni Senator Villanueva na ang tanging basis mo ay pinicturan mo ang isang telepono na hindi din sa'yo? Wala po, sir. Puntahan ko si Bryce, Mr. Chairman. Engineer Bryce, nagpunta ka rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture, kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturan niya yung isang telepono at di umano ito ay conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na gospel truth doon sa camera, no? May ipapakita rin akong picture sa iyo, Bryce. Pakitignan itong picture na to. Pakilakihan. Bryce, naaalala mo ba yung messages na ito? Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala pong nakalagay na numero, Your Honor. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naaalala mo yung message na yan? Ako hindi po. Kasi may nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Paano ko ipagpilitan kung ikaw din yan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Pero hindi ikaw yan. Hindi po. Babasahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman, Bryce, idiin mo si Sen Joel dito. Bryce sumagot, basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag niyo lang akong ibalik sa Senado, sa Senate. Mr. Chairman, if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. Twenty seconds, Mr. Chairman. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023. Kanina si Mr. JP nagsasabi baka 2022. Pakita din po natin kung paanong mag-alter sa metadata of an image.
Ganun po kadali, Mr. Chair. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling magdoktor ng picture, inamin niya po mismo doon sa camera, and if we can show the minutes and the transcript of the hearing, inamin po ni Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. Can you confirm, Engineer Bryce, itong binanggit nyo na Your Honor regarding sa mga text messages po, wala po. Kasi you're being asked to prove your allegations na may pruweba or usapan tayo, or at least make sure for fairness sake, sabi niya Rep. Adyong. Would you confirm na ito po yung naging sagot nyo, sir? Yes, Your Honor. So ibig sabihin, hearsay, Mr. Chairman, daig pa po nito yung chismis. Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce. At higit sa lahat yung simbahan na aking nire-represent na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yan, Your Honor. Hindi nyo alam. Okay. So ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke? Hindi po, Your Honor. Okay. Hindi nyo ginagawa. Mr. Chairman, dun po sa mga isiniwalat nyo, Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke. No? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino, kahit alam nating lahat na krimen ito. Ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung ikalulusot po nila ito? So, ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito, Bryce and JP? Your Honor, wala po akong nahawakang ganyang klase ng ID po. Ganun din po ako, sir. Kasi katulad nga po nung sinagot ko na LTO, may sinampahan na po kami. Sinagot na po namin yan sa LTO, sir. Sige po. Taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million yung lisensya. Ito, may lisensya po. Yung LTO po, it's already in the LTO. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagkalisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. Picture mo yun Oo nga po, nagul din po ako at meron ganyan lumalabas so sinong ID. nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na hinihingi ninyo? Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O sino nagpagawa? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Opo. Sinasabi lang, fake yung lisensya ninyo. So sinong kumuha para sa'yo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta ang alam ko lang po, meron po akong sariling valid na lisensya ko po. Bahala ka sa buhay mo. Ha? But if with the indulgence of Senator Villanueva. Yes, Senator Bam. Anong ginagamit mo sa casino? Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Ano po, membership number po. Yung sinasabi po kasi na pag meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Yung membership number na sa pangalan mo? Nakapangalan po sa yun po, yung Marvin De Guzman. Oh, yun na nga. So may Marvin De Guzman ka nga na alias. Yun po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Well, pero ID, membership ID, at saka license, wala po akong ganun na Marvin De Guzman. So ang Marvin De Guzman na alias, ginagamit mo pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo. Tama?
Wala po ko membership ID, Your Honor. Yung membership number, Yes, nakapangalan membership kay number. Marvin de Guzman Sa pagkakaalam ko po. na ginagamit mo. Opo, Your So may Honor. alias ka na Marvin de Guzman. Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay. For the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin de Guzman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Your Sir- Honor. Your Honor. Teka muna. Ipaki-zoom mo nga yan. Ito, Okada na to eh. Sumulat sa amin. Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee. No? Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling din ng Okada? Hindi ko po talaga nahawakan yung ID na Your Honor para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present, Okada na nagsasabi eh. Sinong maniniwala sa'yo, Engineer Hernandez? Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, ano? Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Magbibigay lang po ako ng example, mabilis lang po. Naalala ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung September 1 sa casino. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino, Naglaro po. October 17 to 18. Sabay-sabay kayo. Di ba sabay-sabay? Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman, 17 to 18 ka nasa Okada. Huwag mo i-invoke yan kasi I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. But I'm telling you, I'm correcting it, nandoon ka noong October 17 to 18. Tama o mali? Anong year po, Your Honor? 2022. May admission ka dyan eh, sa Opo. statement mo. Opo. So you're not denying. Hindi ko po dinedeny yun. Nung napunta po ako ng Okada noon at nakapaglaro po. Nung Ng 2022. 17 to 18. Hindi ko October po alam 17 yung to state. Basta 2022 po yun, Anyway, Your Honor. You better compose yourself ha. Kasi pabali-baligtad ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa iyo pagka ganyan yung mga statement. Okada na yung nagse-certify eh. Yes po, totoo naman po na nakapaglaro po ako ng 2022 po. Hindi mo pinresent yung driver's license mo Hindi po, Your Honor. under the name Marvin de Guzman. Hindi po, Your Honor. So sinungaling ang Okada. Chairman, Yes, I mean, Senator Bam. sino yung nag-apply nung membership sa Okada? Ang alam ko po, kung hindi po ako nagkakamali, isang taga-Soler po. Hindi ikaw nag-apply. yung nag-apply? Hindi po ako. So binigay na lang sa'yo yung membership number mo? Exactly po. Ganun po ang nangyari. Sino Your yung Honor. nag-apply para sa'yo? Baka pwede mong banggitin. Kaibigan po, ano po? Alam mo, Bryce, you can still redeem yourself. I'm giving you one last Yes, po. chance. I'm telling you, I told you this earlier. Remember? Na diin ka dito. Remember that? Yes po. Huwag kang lulusot sa amin. Ang dami namin dito na pwede mag-fact check sa'yo. Ha? Opo. Naalala ko na po ang pangalan nung nung nag-apply nung membership. Mike, ano pilito niya? Archibald po. Ang sinasabi mo, si Mike, a certain Mike Archibald, nag-apply para sa yung membership sa Okada. Yes po, Your Honor. Kasi ang Okada, yung record nila is my driver's license na kasama ng membership mo. Sino nagbigay ng pangalan na De Guzman? Hindi ko po alam. Baka si Mike po. Pero pagpasok mo doon, alam mong De Guzman yung gamit mo. Wala pa po akong aid. Nung pumasok po ako doon, wala po kami membership eh. So si Mike po ang nag-ayos ng membership na yun. Hindi po kami. Okay, Mr. Chairman. Inyo kung pagtsatsagaan nyo pa ito. Ha? Thank you, Mr. Chairman. Ako ho, madami ho sana ako itatanong pa pero I think it's very clear, crystal clear, Mr. Chairman. Siguro yung huli ko na lang po na sasabihin, Mr. Chairman, ay itong
itong ini-strengthen niya na paulit-ulit po doon sa Kamara, Mr. Chairman, na nasa GAA po itong alleged flood control project. Tinanong po natin kanina yung district engineer kung merong flood control project si Senator Villanueva, wala. Ngayon, iniiba-iba niya in 3-4 times, Mr. Chairman. I can show you all the minutes of the hearing. Siguro kahit isa lang mag-show tayo itong tinanong ni Chairman Redon sa kanya kung banggitin niya itong sinasabi niyang proyekto. At ang sabi niya, Mr. Chairman, na ito ay nasa listahan ng General Appropriations Act ng 2023. Kaya, Mr. Chairman, I will still submit, Mr. Chairman, this 2023 GAA. Pwede na rin natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program, wala po. Yung lahat ng binanggit nyo po doon sa Kamara, wala po lahat. So Mr. Chairman, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there is always time for everything. At salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niyo, Mr. Chairman, wag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yeah. Your Honor. Mr. Chairman. Yes, the Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Just to highlight what you said to our colleagues na wala akong mapipiga dito kay Mr. Hernandez, but for the information of Mr. Hernandez and for the public, I just received moments ago a subpoena ducis tecum for you, for your records and your subpoena testificandum from the independent commission. You are set to testify to them. So I suggest you collect your thoughts, tell the truth, because the independent commission is a different story from in aid of legislation that we are doing here. I already received the notice, and I will write an authority for the Sergeant at Arms to bring you to the independent commission inquiry. Opo. Maraming salamat. Now, Mr. Chairman, another thing, if there are no questions for the Secretary of Justice, we may excuse him because we made it a point that the Secretary of Justice, through the help of our colleagues here, especially Senator Marcoleta, to find out from one of our resource persons, in this particular case, Mr. Diskaya, find out what information he can give more to the committee and to the Department of Justice. And so after that meeting of Secretary Remulla, we may excuse him if there are no questions. Mr. Chairman, I have a few questions for the Secretary. Senator Bang. May I ask my questions to the Secretary? They're just a few. Go ahead, please. Okay. Secretary Remulla, magandang hapon. Magandang hapon po. Welcome po sa Senado. With the permission of Senator Bongo, kasi siya yung... Okay lang? Sige, thank you. Thank you, Senator Go. Secretary Remulla, maaari po bang magbigay kayo ng update pagdating sa mga kaso na na-file na o ipa-file pa natin sa mga kasabwat dito sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Yung mga final po kasi ni Secretary Dizon went straight to the Ombudsman. So hindi po namin hawak yon. Ang ginagawa po namin ngayon, we have collated 5 cases already to the NBI. And then nag-meeting po kanina sa DOJ about the cases that we will be filing very soon on this matter. And these are the ghost projects. Yun po yung aming inuna. So uunahin niyo po yung ghost project. Yung susunod po ninyo pagkatapos ng investigasyon ni Secretary Dizon yung mga severely substandard. Yes, sir. The substandard will come next. And of course, yung
yung sistema po na ginagamit para ho sa conspiracy. Kasi para hong conspiracy, we're looking at that angle first. Kasi it's like a conspiracy between some people from DPWH, contractors, and legislators, and probably some other people. Secretary, ang hinahanap po ng taong bayan, lahat ng mga kasangkot ay managot, no? And I trust that the Justice Department will do that. Pero ang isa rin pong hinahanap ng